Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Pinagpalang araw sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Sa buhay natin, meron tayong laging pinapangarap at gusto natin itong matupad. Lalo na kung ang pangarap natin na yon ay pangarap ng ating magula, lalong-lalo na ang ating ina. Pinangarap ng aking ina na manalo sa isang kompetisyon katulad ng isang beauty pageant, ngunit hindi niya yun nagawa. Kaya pinangarap na lamang niya ito na ako ang tumupad. Ngunit sa mga pangyayari, nagkaroon ako ng isang kakumpetensya na mahirap na makalaban. At dito nagsimula ang kahindik-hindik na pakikipagsapalaran ko at pakikipaglaban sa kakumpetensya kong ito. Hindi lang sa pageant, kundi sa buhay. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Jelay. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Chichi Jelay, gumising ka na. Wala ka bang pasok ngayong araw? Bakit? Anong oras na ba? Mag-aalas 7 na ng umaga, no? Ha? Ano? Naku, baka malate ako sa klase. May pasok ako ng alas 8. Bakit naman ngayon mo lang ako ginising? Aba, malay ko ba sa'yo? Ako ba tong sisisihin mo kung malilate ka sa klase? At alas 7 pa ng umaga? OA naman kung makalate? Sandali, maliligo lang ako. May agahan ba? Kumain ka na ba? Tapos na kami mag-agahan ni Lolo Will. Alam mo naman yon, napakaaga kong magising. At yung ulam namin yung ulam kagabi. Di ba, hindi ka kumakain ng manok dahil sa allergy mo? Sisi, bilan mo na lang ako ng ulam dyan sa tapat ng bahay natin. Kinamahan ng Fe. Hindi mo ba alam, Sisi? Na ano? Wala na si Manang Fe. Anong ibig mong sabihin, Sisi? Sa kasamaang palad, wala na siya. Ha? Pumanaw na si Manang Fe? Gaga, lumipat lang ng bahay. Ikaw ang gaga. Luka-luka ka talaga. Pinakaba mo ko dun ah. Akala ko pumanaw na talaga siya. Sayang nga wala na sila. Hindi ko na makikita si Marco. Ang crush na crush kong anak niya. Kung ikaw nasasayangan sa anak niya, ako naman nasasayangan sa mga luto niyang ulam. Masarap pa naman yun magluto. Ano raw ang dahilan? Bakit sila lumipat ng bahay? Aba malay ko, hindi naman ako chismosa, no? Che! Sa paaralan na nga lang ako mag-aalmusal. Ay, oo nga pala si Jelay. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Alam mo bang si Erica ay buntis? Buntis? Totoo ba yan? Si Erica? Oo, buntis. Kalat na sa buong baryo. Nabuntis daw ng nobyo nitong taga Davao. Seryoso ka? Kung buntis siya, ibig sabihin hindi na siya makakasali sa beauty pageant. Kaya nga, siya pa naman yung pinakamalakas mong kalaban sa corona. At ngayon, buntis siya. Ibig sabihin, 100% na makukuha mo ang corona, girl. Klarong-klaro ng ating tagumpay. Miss Jelay Morales, ang bagong reyna ng ating baryo. Ano ka ba? Aminin mo, masaya ka dahil buntis siya. Ikaw, ang sama-sama mo talaga. Ang sabi mo hindi ka chismosa eh. Saan mo nakuha mga impormasyon na yan? Ay naku, Diyos ko, Sisi. Kalat na nga sa buong baryo, no? Ako nga na hindi chismosa umabot sa akin ng balita. Ganyang kalala. Kung ganon, marami na palang nakakaalam. Oh,
Akala ko ba nagmamadali ka at malilate ka na sa klase? Ay, oo nga pala. Ikaw kasi, ang dami mong chinichismis sa akin. At bilang isang hindi chismosa pa yun, ha? Ang dami pang hanas. Maligo ka na nga. Nakatira kami sa isang mapayapang baryo dito sa Surigao del Sur, Kabanong. Mula pagkabata, kaming dalawa lang ng pinsan kong si Mimi ang magkasama sa pangangalaga ng aking ina at sa aming butihing Lolo Will. Ngunit nang mamatay sa isang sakit ang aking ina, tanging si Lolo Will na lang ang natira sa amin. Matanda ng ilang taon si Mimi at itinuturing namin ng isa't isa na magkapatid. Bading itong si Mimi at hindi na nagpatuloy sa pag-aaral. Rumaraket siya ngayon bilang isang makeup artist dito sa lugar namin at minsan umaabot pa siya sa ibang lugar para kumita ng pera. Samantalang ako, nag-aaral ng kolehiyo sa isang state college sa Surigao. Patay na ang mga magulang ni Mimi dahil sa isang aksidente. Samantalang ang ama ko naman ay nasa abroad at nagtatrabaho. Bata pa lang kami ni Mimi, lagi kaming nanonood ng mga patimpalak ng kagandahan. Lalong-lalo na ang pinaka-inaabangan taon-taon na beauty pageant sa aming baryo. Maraming mga kababaihan ang pinaghahandaan nito at isa na ako doon. Mula 16 ay nagsimula na akong sumali sa patimpalak na ito. Ngunit dahil bata pa at wala pang karanasan, hindi ako nananalo. Pero ngayong 19 na taon na ako, napakarami nang nagsasabi na ako na ang susunod na makakakuha ng korona. Gamit ang aking angking kagandahan at talino na hinubog ng taon at ang aking karanasan sa pagsali sa mga patimpalak na ito, masasabi kong malaki ang tsansa kong manalo. Kaya ngayong taon, ito ang hangarin namin ng aking pinsang si Mimi, ang manalo ko sa kompetisyon ng pagandahan na ito. Sisi, anong tinitingnan mo dyan sa labas? Tingnan mo si Jelay. May bagong lipat yata sa bahay ni Manang Fe. Talaga ba? Oo nga, ang daming mga gamit na pinapasok. Siguro, mayaman yan ano. Sino kaya itong bagong lipat? Sana may gwapo. Ikaw talaga, Sisi. Wala ka na ibang inatupag kundi maghanap ng gwapo. Ano pa ba ang bumubuhay sa akin kundi ang gwapo lang? Ang hinihiling ko, sana ang lumipat dyan sa bahay ni Manang Fe ay magaling magluto ng ulam. Iniisip ko pa lang, namimiss ko na yung bulalo ni Manang Fe. Saan ba kasi sila lumipat at bigla na lamang silang umalis? Sa pagkakaalam ko hindi yan bahay at lupa ni Manang Fe. Paalis na sila dyan kasi kinukuha na ng may-ari. Sa pagkakaalam ko rin, matanda na ang may-ari niyan. Inabutan pa nga raw ng gera noong panahon ng mga Hapon Talaga po, Lolo Will? Kung ganon, huwag ka mag-expect ng gwapo dyan, Sisi. Mag-expect ka ng matanda. Di ka talaga supportive as cousin. Pero kaninang umaga, habang tulog pa kayo, nakita kong bumisita dyan yung may-ari ng bahay bago siya naglipat ng mga gamit. Kung ganon, Lolo, nakita nyo na ang magiging bago nating kapitbahay? Masyado na bang matanda? Nagulat nga ako kasi hindi naman matanda Batang-bata pa ito. Kaedad mo lang siya, Jelay. Hindi. Babae ito at napakagandang bata. Babae? At kaedad ko? Ay, sayang. Akala ko pa naman lalaki. At para yatang siya lang mag-isa Baka naman susunod lang yung pamilya niya ngayon. Baka tiningnan lang niya yung bahay kaninang umaga. Ito talagang si Lolo Will. Ngayon alam ko na kung saan nagmahana tong si Sisi Mimi. Kung ganon, chismoso kaming dalawa ni Lolo Will. Oops, wala ko sinabi. Ay nako, tumigil na nga kayo. Maglinis na kayo ng bahay. Imbis na ibang bahay ang tinitingnan nyo magmasid din kayo sa sarili nating bahay. Tingnan nyo nga ang dumi-dumi na. Ayan, Sisi, ginalit mo kasi si Lolo Will Sinabihan mong chismoso. Hindi kaya. Tama nga si Lolo Will, Kabanong, at ang lumipat nga sa bahay ni Manang Fe ay isang dalagang kasing edad ko. Tama rin siya na mag-isa lang itong maninirahan sa bahay na yon. Dahil medyo abala ko sa paaralan dahil malapit na ang huli naming eksaminasyon at matatapos na ang semester. Hindi ko pa rin nakikita ang babaeng ito na bagong lipat sa aming baryo.
Ayon kay Mimi, totoo ngang napakaganda ng babaeng ito na minsan lang lumabas ng bahay. Napapansin din naming maraming mga kalalakihan ang laging dumadaan dito at ninanais na masilayan ang kagandahan ng babaeng ito. Ayon kay Lolo Will na hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng mga impormasyon, Donalyn daw ang pangalan ng babae at apo raw siya ng may-ari ng bahay. Kagaya ko, nasa abroad din ng kanyang mga magulang kaya siya lamang daw mag-isa ang naninirahan dito. Sa wakas, tapos na rin ang exam at tapos na rin ang semester. Pero wala ka pang karapatang mag-relax, no? At bakit naman? Kailangan na natin maganda para sa beauty pageant. Ilang linggo na lang at magsisimula ng kompetisyon. Oo nga pala. Sisiguraduhin kong makukuha ko na ngayong taon ng corona. Abay dapat lang. Ika-4 na beses mo na itong sumali. Nakakaya naman kung hindi ka pa mananalo. Lolo Will, ano yung kinakain mo? Eto ba? Isaw ta. Isaw ba yan? Ba't parang ang laki naman? Malalaki raw kasi yung manok na pinagkunan nitong isaw na to eh. Malalaki? Mas malaki pa nga siguro yun sa bituka ng baboy. Ay basta, masarap naman eh. Tikman nyo. May allergy po ako sa manok, Lolo Will. Hindi ako kumakain ng mga street foods. Diet ako eh. Ay, ang OA naman ng mga apo kong ito. At saka, saan po ba kayo nakabili niyan? Kay Donalyn, pumesto siya dyan sa dating pwesto ni Manang Fe at nagbebenta siya ngayon ng isaw. Si Donalyn? Yung bago nating kapitbahay? Tingnan nyo nga dyan sa bahay niya. Kakabukas lang ng bagong isawan niya eh. Napakarami mga tao. Masarap kasi yung isaw niya. True ang fire! Ang daming ang tao. Pero bakit halos lalaki? Alam nyo na. Yung iba, hindi naman yung isaw ang ipinunta dyan eh, kundi si Donalyn mismo. Pero ako, itong isaw niya ang pinuntahan ko. Napakasarap kasi. Yan ba si Donalyn? Yes, Sisi. Napakaganda nga niya talaga. Itim na itim at bagsak na bagsak ang buhok. Samantalang ang buhok ko naman ay buhaghag. Napaka-fresh pa niyan tingnan, no? Para yatang kompleto siya sa nutrients. Kakainis sa mga babaeng ganyang kaganda. Nadagdagan na naman ang mga karibal ko sa mga kalalakihan dito. Saka, ang bango-bango ng mga iniihaw niyang isaw. May sikretong sangkap daw kasi siya kaya nagiging masarap ang isaw niya. Minanapan niya ito sa lola niyang may-ari ng bahay na yan. Pero may allergy ako sa manok. Bawal ako kumain yan. At saka napaka-weirdo ng bitukang yan. Baka naman bituka yan ng ostrich at hindi ng manok. Basta, mainit ang dugo ko sa kanya. Hindi ko siya gusto. Sus, naiinggit ka lang kasi ang mga kalalakihan sa kanya lumalapit. Hindi ba kayo maghahanda ng hapunan? Basta ako busog na ako sa isaw na ito. Sisi, ikaw ang magsasaing ngayon. Nagsaing na ako kaninang tanghali. Oo na, masusunod na po, mahal na prinsesa. Mali. Dapat, masusunod na po, reyna ng baryo. Ay, correct. Gusto ko yung confidence mo. Siyempre naman, sisiguraduhin kong ako ang magre-reyna sa kompetisyon ngayong taon. Gagawin ko ang lahat, mapanalunan lang ang korona ng kompetisyong ito. Hindi naman dahil sa gusto kong sumikat o magkaroon ng karangalan, kundi nag-ugat ito sa pangako ko sa aking namatay na ina. Bata pa lang ako, Kabanong, sinasabihan na niya akong sumali sa kompetisyon na ito. Ipinangako ko naman sa kanyang mananalo ko dito. Napag-alaman ko mula kay Lolo Will na nung una pangarap ito ng aking ina para sa kanyang sarili. Pero hindi niya nakamit dahil sa isang aksidente na ikinasira ng kanyang napakagandang muka. Kaya nang inuluwal niya ako, gusto niyang ako ang tumupad sa kanyang pangarap na makurunahan sa kompetisyong ito sa aming baryo. Ngunit 1 linggo bago ako sumalang sa entablado, binawian siya ng buhay at nung pinagpatuloy ko ang pagsali sa kompetisyong ito, kahit kalilibing pa lang niya'y hindi ako nanalo. Napakasakit na mga pangyayaring yun sa aking buhay. Kaya ngayong taon, sisiguraduhin kong tutuparin ko ang pangarap ng aking namayapang ina. Ngunit hindi pala ito magiging madali.
Sisi Jelay! Sisi Jelay! Nasaan ka? Lumabas ka dyan! Nandito lang ako, bakit ba? Isang masamang balita. Ano na naman yan? Di ba sabi ko sa'yo na hindi na makakasali si Erica sa beauty pageant kasi nabuntis? O wag mo sabihing hindi totoong buntis, kaya sasali siya ulit. Hindi. Ang laki na ng tiyan nun eh. Hindi na yung sasali. Oh, ano yung masamang balita? Hindi mo kakayanin kung sino ang papalit sa kanya. Inhale. Exhale ka muna. Baka may matay ka eh. Ang OA naman ito. Sabihin mo na kasi kung sino yung papalit sa kanya. Ang papalit kay Erica ay si Donalyn. Si Donalyn? Yung bagong lipat niya sa tapat ng bahay natin na nagtitinda ng isaw? Mismo, siya nga. Pero napakaganda ng babaeng yun. Matangkad pa at... O di ba? Sabi ko sa'yo mag-inhale exhale ka kasi dahil hindi mo yun kakayanin. Mananalo ba ako nito, Sisi? Mas gagalingan pa natin ang pagsasanay mo. Lamang nga siya sa ganda pero baka naman hindi yun marunong rumampa o kaya naman walang laman ng utak. Akala ko pa naman, magiging madali na lang ngayong taon na manalo ako sa pageant. Huwag kang mag-alala, Sisi. Gagawin natin ang lahat para ikaw ang makoronahan ngayon. Hindi ko inakalang magiging mahirap pala ang kompetisyon ngayong taon. Siguro masyado lang akong umasa dahil sa mga sinasabi ng mga tao na akin na raw ang taon na ito at paniguradong ako na ang hihirangin bilang bagong reyna ng aming baryo. Sa aking sarili ay naniwala naman ako at ipaglalaban ko rin ito kasi ito ang pangarap ng namayapa kong ina. Ngunit mas lalo pa akong nabahala nang nagsimula na kaming mag-practice para sa kompetisyon. Hindi ko inakalang napakagaling pala nitong si Donalyn. Na para bang sanay na siya sa ganitong kompetisyon. Hi! Ikaw si Jelay, di ba? Oo, ako nga. Ako nga pala si Donalyn. Magkapit-bahay tayo, di ba? At ang lolo mo ay si Lolo Will. Tama ba? Oo, lolo ko nga yun. Nakakatuwa yung lolo mo. Lagi nga siyang bumibili ng paninda kong isaw. Oo, nasabi nga niya sa amin. Pero ikaw hindi ka bumibili ng isaw ko. Bakit? Hindi kasi ako kumakain ng manok. May allergy ako dyan. Ganun ba? Sayang naman at hindi mo matitikman ang isaw ko. Anyway, ibang breed naman ng manok ang pinagkukunan ko ng bituka. Baka hindi ka allergic sa uri ng manok na yun. Kung nakikita mo mga isaw ko, malalaki hindi ba? Oo, medyo malalaki nga. Sa mga kakaibang manok kasi nagmumula ang mga bituka na yun. Naniniwala ka ba, Jelay? Meron kayang uri ng manok na gano'n ang bituka? Malalaking bituka na para bang pareho ang sukat sa bituka ng tao? Hindi ko alam. Baka naman nagsisinungaling lang ang supplier ko ng bituka. Baka nga bituka yun ng tao. Anong ibig mong sabihin? Biro lang. Ikaw naman napakaseryoso mo naman. Gusto ko lang magbiro sa'yo dahil gusto ko maging kaibigan ka. Kinabahan naman ako dun. Akala ko bituka na yun ng tao. Biro lang. Anyway, narinig ko na ika-4 na beses mo na raw sumali sa pageant na to. Oo, nagsimula ako sumali nung 16 ako. Ikaw, first time mo ba sumali sa mga beauty pageant? Ay hindi, marami na ako sinalihan. I think 10 beses na ako sumali sa mga beauty pageant at 7 doon nanalo ako. Yung 3 kasi para yatang dinaya ako pero okay na sa akin na may 7 akong panalo. Hindi naman siguro masama yun, di ba? 7 beses ka nang nanalo? Oo, gustong-gusto ko kasing sumasali sa mga beauty pageant. At kapag nanalo ako ngayon, bali pang 8 corona ko na to. Ganun ba? Para yatang unti-unting nagiging malabo na ang pagkamit ko sa corona sa mga sinabing yun ni Donalyn. Kaya pala ang kanyang mga galaw ay hasang-hasa na dahil lagi pala siyang nananalo sa mga kompetisyong ganito. Kapag hindi pa ako nanalo ngayong taon, nakakaya na siguro kung sasali muli ako sa susunod na taon. Sinabi kong lahat ito kay Mimi at pati siya ay bumagsak ang pag-asa. Ang hirap naman palang kalabanin ng babaeng yon.
Sisi, kung hindi ako mananalo ngayong taon, nakakahiya na ako sa susunod na taon sasali pa rin ako, di ba? Ika-5 beses ko na yan at para yatang nagmumukha na akong desperada. Kaya nga, dapat ngayong taon ka manalo. Pero paano nga yan? Habang nagpa-practice kami kanina, bulong-bulungan ng mga kasamahan namin na klarong-klaro na raw na siya ang mananalo. Ay naku, kung nakita mo lang kung paano siya rumampa, ay napakagaling. Kung ganon, isa na lang ang paraan para manalo ka. At ano naman yun? Gagawin natin ang lahat para hindi siya makasali. Maghanap tayo ng rason para ma-disqualify siya o kaya naman hahanapan natin siya ng butas upang umatras siya. Ano ba yan? Ang sama-sama naman kung yan ang gagawin natin. Hindi naman tayo masamang tao. May naiisip ka bang pwede nating gawin para ikaw ang manalo? Ay, bahala na. Kung hindi ako mananalo, edi tatanggapin ko na lang. Wala naman sigurong mawawala, di ba? Paano pangarap ng mama mo? Babaliwalain mo na lang ba? Ay, hindi ko na alam. Dismayado ko sa mga pangyayaring yon. Bakit ngayong taon pa lumipat si Donalyn dito sa aming baryo? Itinaon pa kung kailan malapit na ang kompetisyon. Tinatanong ko na mismo ang sarili ko kung para sa akin ba ang koronang ito. Paulit-ulit na akong sumasali rito para lamang matupad ang pangarap ng aking ina na hindi niya nakuha. Kung hindi ito ibibigay sa akin, magiging masaya kaya ang aking ina sa kabilang buhay? Matapos ang pag-uusap namin yun ni Mimi, ay dumiretso na kami sa aming mga kwarto at natulog. Nung gabing yun, ay hindi ako nakatulog sa kakaisip tungkol sa kompetisyon. Hanggang sa may narinig akong paghampas sa hangin mula sa labas. Tunog yata yun ng pakpak mula sa isang malaking ibon. Dahil nga hindi ako makatulog, ay bumangon ako para silipin kung anong klaseng ibon kaya yon. Binuksan ko ang aking bintana ng bahagya para silipin kung anong ibon ba ito na lumilipad. Ngunit nagimbal ako sa aking nasaksihan. Isang babaeng putol ang katawan. Wala itong mga paa. Lumilipad at pinapagaspas ang pakpak nito na parabang sa paniki. Mahaba't magulo ang buhok nito. Kitang-kita rin ang kanyang mga mahahabang kuko. Kulubot na ang buong mukha at may mapupulang mga mata. Hindi ako nagkakamali. Ang nilalang na ito'y isang manananggal. Lumilipad-lipad ito sa ibabaw ng bahay ni Donalyn at may daladalang 2 supot na mula rito ay pumapatak ang dugo. Bigla itong pumasok sa bintana ng 2 palapag ng bahay ni na Donalyn. Nagmasid pa ako ng ilang minuto, ngunit hindi na ito lumabas. Hindi kaya si Donalyn ang manananggal na yon? Totoo bang sinasabi mo? Oo, Sisi. Kitang-kita ko kagabi ang isang manananggal. Pumasok siya dun sa loob ng bahay ni Donalyn. Ay baka naman nananaginip ka lang. Gising na gising pa ako kagabi kasi hindi ako makatulog. Isang manananggal ang nakita ko. Pumasok sa bahay ni Donalyn. Kung ganon, siguradong kinain na si Donalyn ng manananggal na yon. Perfect! Wala ka ng kalaban sa pageant! Ang tanong ngayon, kinain ba si Donalyn ng manananggal? Bakit? Hindi ba? Alam mo, ang bagal ng takbo ng utak mo. Ito yung senaryo ha, makinig ka. Isang manananggal ang pumasok sa bintana ng bahay ni Donalyn. Naghintay ako ng ilang minuto pero wala akong narinig na kahit anong sigaw mula sa bahay niya. Wala na nga ring mga kaluskos. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Ano? Si Donalyn ang manananggal. Sigurado ka ba dyan? Sigurado ko manananggal siya. Ay, ano ba yung pinag-uusapan yung manananggal? Lolo Will, kumakain ka na naman ng isaw ni Donalyn? Paborito ko na tong isaw niya eh. Lolo, simula ngayon, huwag ka nang bibili ng isaw kay Donalyn ha. Bakit ba? Pinaghihinalaan kasi ni Sisi Jelay na manananggal daw po si Donalyn. Ha? Bakit mo naman nasabing manananggal si Donalyn? Kaganda-gandang babae doon. Paano naman siya magiging manananggal, ha? Lo, nakita ko po kagabing may pumasok na manananggal sa bintana ng bahay niya. Kung hindi siya yun, bakit hindi na lumabas ang manananggal? At bakit hindi siya kinain ng manananggal na yun?
At naaalala ko pa ha, may dala-dala siyang supot kagabi na may lamang hindi ko maipaliwanag. Pero nagdudugo yung supot na yon. Hindi kaya ang laman nun ay ang isaw na kinakain ninyo? Kung totoo mang manananggal siya, ibig sabihin, baka mula sa mga biktima niya, ang mga bituka na ginagawa niyang isaw. Mga bituka yun ng tao. Hindi naman siguro. Sigurado akong manok ito. Hindi naman siguro ito bituka ng tao. Bakit Lo? Nakakain na po ba kayo ng bituka ng tao kaya nasabi niyong hindi yan bituka ng tao? Baka namalikmata ka lang sa mga nakita mo kagabi. Baka sa pagod mo lang yon. Hindi po ba kayo naniniwala sa mga ganyang nilalang, Lolo Will? Paanong hindi siya maniniwala? Siya nga itong may kwento tungkol sa tikbalang na naging kaibigan niya. Ay, oo. Yung puting tikbalang na manloloko, pero madali lang ding lokohin. Kung walang tama at mali sa sagot mo, may kakaibang prinsipyo tikbalang na yon. Nasaan na kaya siya? Matagal na siyang hindi nagpapakita. Yung ba yung matulunging tikbalang? Oo, ang kalaban ng itim na tikbalang. Basta. Para sa akin, si Donalyn ay isang manananggal. Basta, masarap ang kanyang mga isaw. Paano? Diyan na nga muna kayo at bibili lang ako ng soft drink sa labas. Nauuhaw ako Masama ang pakiramdam ko sa babaeng yun. Kaya pala nakakatakot yung mga biro niya sa akin kahapon. Kasi totoo pala yun lahat. Siguradong hindi siya nagbibiro sa mga sinabi niyang mula sa bituka ng tao ang mga tinitinda niyang isaw. Sinabi niya yan sa'yo? Oo, kahapon. Kutob ko parang nagsasabi ka nga ng totoo Hindi naman ako nagsisinungaling. Totoo lahat ng mga sinasabi ko. At saka bakit naman ako magsisinungaling sa nakita ko? Para siraan siya at wag manalo sa pageant. Gaga ka talaga. Sandali. Kung mapapatunayan nating manananggal si Donalyn bago ang kompetisyon, siguradong aatras siya at wala nang sagabal sa pagkuha mo ng korona at ikaw na ang magiging reyna. Hindi naman yan ang importante ngayon. Nanganganib ang mga tao sa baryo natin dahil sa kanya. Tingnan mo nga si Lolo, parang naaadik na sa niluluto niyang isaw. Paano kung bituka nga ng tao ang isaw na tinitinda niya? Oo, tama ka nga. Dapat nating mapatunayang manananggal siya para sa kaligtasan ng buong baryo. Pero ang tanong, kailan natin dapat mapatunayang manananggal siya? Sa susunod na mga araw? Sa mga susunod na linggo? O kaya buwan? Siguro. Alam kong pareho tayo nang iniisip, Sisi. Oo na. Kailangan nating mapatunayan to bago ang kompetisyon. That's the spirit, girl! Para wala nang sagabal sa korona mo at may liligtas pa natin ang buong baryo mula sa panganib na dala ng Donalyn na yan. We hit the stone with 2 birds! Gaga, hitting 2 birds with 1 stone yun. Ay, ganun ba yon? Pero ang tanong, paano natin yan mapapatunayan? 2 linggo na lang at kompetisyon na. Ako nang bahala. Basta, isarado natin ang ating mga pintuan at bintana tuwing gabi. Baka sugurin tayo ng manananggal na yun Gusto ko naman talagang mapatunayang manananggal si Donalyn Cabanong upang mapalis na siya sa baryo namin at mailigtas mula sa kapahamakan ang mga tao rito. Lalong-lalo na si Lolo Will na laging bumibili ng paninda niyang isaw. Pero sa kaloob-looban ko, parang nabuhayan ako ng loob dahil kapag napatunayan naming manananggal si Donalyn bago ang patimpalak, sigurado sa akin na ang korona. Hindi naman siguro masama ang maghangad ng tagumpay. At saka, tagumpay rin itong inaasam ng aking namayapang ina. Lumipas ang ilang mga araw, papalapit ang araw ng kompetisyon. Ang ginawa pala ni Mimi ay ipinakalat niya ang aking nakita. Sinabi niya sa kanya mga kaibigan na nakakita ako ng manananggal na pumasok sa loob ng bahay ni Donalyn. Pero hindi ito lumabas at wala namang nangyaring masama kay Donalyn. Sumagi sa isip ng mga tao na baka si Donalyn ang manananggal na nakita ko. Kaya simula nun kumalat sa buong baryo na si Donalyn ay isang manananggal.
Jelay, pwede ba kitang makausap? Bakit, Donalyn? Gusto ko sanang doon tayo sa pribadong lugar mag-usap na walang ibang makakarinig. Pero mas maganda sigurong dito na lang tayo para madinig din ng iba nating kasamahan ng mga pinaggagawa mo laban sa akin. Tungkol saan ba yan, Donalyn? Tungkol ito sa pinapakalat ninyong dalawa ng pinsan mong bakla. Hindi ko alam kung anong masamang ginawa ko sa inyo. Naging mabuti naman ako sa iyo ah. Gusto pa nga kitang gawing kaibigan. Pero bakit kayo nagpapakalat ng ganong chismis? Ano bang pinagsasasabi mo? Ipinagkakalat ninyo sa buong baryo na isa akong manananggal. Bakit? May pruweba ba kayo? Hindi naman namin sinabing manananggal ka. Isinalaysay ko lang naman ang aking nakita. Totoo naman kasing may manananggal na pumasok sa bahay mo at hindi na lumabas eh. Ganyan ka na ba talaga kadesperada, Jelay? Ganyan ka ba kadesperada at sisiraan mo ko sa mga tao para makuha mo lang ang corona? Sa bagay, ika-4 na beses mo na tong sumali. Nakakahiya naman na sa ika-4 na beses na to hindi mo pa rin makuha-kuha ang corona. Hindi ako desperada, Donalyn. Sinasabi ko lang ang nakita ko. Ang nakita mong puro guni-guni lang. Tandaan mo to, Jelay. Ibibigay ko ang lahat sa pageant na to at sisiguraduhin kong hindi ka mananalo ngayong taon. Ako ang hihiranging bagong reyna ng ating baryo. Narinig ng lahat ang bangayan namin ni Donalyn. Kinausap pa niya isa-isa ang ibang mga kasamahan namin at siniraan niya ako sa kanilang lahat. Masyado raw akong desperada kaya naninira na ako ng ibang kandidata. Bagay naman pinaniwalaan ng iba, kaya wala nang lumalapit sa akin. Pati nga mga kaibigan ko sa kompetisyon na ito ay hindi na rin lumalapit at kumakausap sa akin. Mas naniwala pa sila kay Donalyn. Sa practice namin ay mas ginalingan pa ni Donalyn ang kanyang pagrampa at pagsasalita. Mas nawalan pa ako ng pag-asa at gana na magpatuloy sa kompetisyon. Pero iniisip ko ang aking ina at ito ang isa sa kanyang mga pangarap na dapat ako ang tumupad. Si Jelay, Oh, bakit? nabalitaan kong nagkabangayan daw kayo ni Donalyn ah. Totoo ba? Oo Kinumpronta niya ako kanina at sinabi pa niya sa harap ng lahat na nagpapakalat daw ako ng chismis para siraan siya. Ay nako, kung maririnig mo lang ang usap-usapan ng mga kapitbahay natin, ikaw talagang naging pulutan at dihadong-dihado ka. Kasi para yatang kinakampihan nila si Donalyn eh. Paano ngayon to, Mimi? Alam mo bang na-left out ako sa mga kasamahan kong kandidata? Hindi na nila ako kinakausap. Mas naniniwala pa sila dun sa babaeng yun. Ay nako, hindi ko na alam kung paano natin mapapatunayang manananggal si Donalyn. Bukas na ang patimpalak. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Kung gusto nyo talagang patunayan na aswang si Donalyn, lumapit kayo kay Manang Abi. Ay, Lolo, nandyan po pala kayo. Sa pagkakaalam ko, nakatira ngayon si Manang Abi sa paanan ng bundok. Doon sa may bukal na malapit sa malaking puno ng balete. Narinig ko na nga ang bali-balitang may isang bulag na babaylan na naninirahan doon. Siya po ba yung tinutukoy mong si Manang Abi? Oo, siya nga. Ang makapangyarihang bulag na babaylan. Humingi kayo ng tulong sa kanya. Akala ko ba, Lo? Hindi kayo naniniwala na manananggal si Donalyn? Sinabi ko bang naniniwala ko? Gusto ko lang namang maliwanagan niyang mga haka-haka ninyo kaya mas mabuting puntahan niyo si Manang Abi. Sigurado akong may paraan siya para maipakita kung totoo bang sinasabi niyo laban kay Donalyn. Sige po, Lo. Maraming salamat po. Sisiguraduhin kong siya nga ay isang manananggal. O, Lo, sana naman kayo pupunta? Bibili lang ako ng isaw ni Donalyn. Lolo Will, sinabi ko naman po sa inyo na wag na kayong bibili ng isaw niya. Kakaiba ang sukat ng isaw na yun. Hindi natin alam kung saan ba nagmumula yung mga paninda niyang isaw. Huwag kayong makialam sa akin. Paborito ko mga isaw niya. Diyan lang ako titigil sa pagbili kung mapapatunayan yung isa nga siyang manananggal. Sige na, diyan lang nga kayo. Ay naku, ang tigas talaga ng ulo na matandang yon. Sana bangungutin siya ni Lola at nang magtanda. Iba talaga ang karisma ng Donalyn na yan. Pati matatanda, nabibilog niya sa kanyang isaw. Kailangan na natin punta ng sinasabi ni Lolo Will. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras.
Bukas ng kompetisyon at kailangang maipakita na natin sa buong baryo ang tunay na pagkatao ng babaeng yon. Tama ka, Sisi. Tayo na. Puntahan na natin yung babaylan na yon. Pinuntahan nga namin ni Mimi ang bahay ng babaylang ito. Ang sabi ni Lolo Will ay nakatira ito sa may paanan ng bundok. Doon sa isang bukal na malapit sa puno ng balete. Nakarating na nga kami rito at naroon nga ang isang kubo na napapalibutan ng iba't ibang klase ng halaman na halos kinakain na rin ito ng mga galamay ng balete. Nakatayo kami sa labas ng kubo at nagtutulkan pa kaming dalawa ni Mimi kung sino ang kakatok sa aming dalawa. Pero may biglang nagsalita mula sa loob. Pumasok na kayo! Tao po? Nagtao po pa talaga kayo. Alam niyo namang may tao nga sa loob. Ay, paumanhin po. Sige na, pumasok kayo. At sabihin niyo ang inyong sadya. Eto na po, papasok na po. Ano ang package niyo sa akin? Magandang hapon po, Manang Abi. May bagong lipat po kasi sa harap ng bahay namin. At isang gabi, may nakita po akong manananggal na pumasok sa bahay niya. Akala ko po kakainin siya ng manananggal na yun. Pero wala namang nangyari at hindi ko rin nakitang lumabas ang manananggal mula sa kanyang bahay. Kung ganon hinihinala mong siya ang manananggal na yung nakita mo? Opo, Manang Abi. Magandang babae ba ang bagong lipat na ito? Korek ka dyan, Manang Abi. Paano niyo nalaman? Napakaganda niyang babae at halos nga lahat ng mga kalalakihan sa baryo laging bumibili ng mga tinitinda niyang isaw. Maging ang lolo nga namin ayaw po magpaawat. Nagtitinda pa ng isaw ang babaeng ito. May kakaiba ba sa isaw na paninda niya? Kakaibang kakaiba ang itinitinda niyang isaw, Manang Abi. Malalaki ang sukat nito na para bang mula sa bituka ng isang tao. Narinig ko na yan noon. 30 taon na ang nakalilipas. Yan ang maalamat na manananggal na isa ring babaylan. Kung ganun dito pala siya lumipat sa lugar natin. Delikado po ba siya? Sandali, nakakain ba kayo ng paninda niyang isaw? Hindi po ako nakakain. Ako rin, hindi rin. Mabuti naman. Delikado kung nakakakain kayo ng paninda niyang isaw. Pero yung lolo namin, halos araw-araw siyang kumakain ng isaw ni Donalyn. Delikado. Sigurado kung may mangyayaring masama sa lolo ninyo. Ha? Ano? Ito na nga ba yung sinasabi ko Hindi kasi nakikinig ang matandang yun. Ano naman ang pwedeng mangyari sa lolo namin? Hindi ako sigurado sa pinaplano ng manananggal na yan. Pero noon, lahat ng kumain ng kanyang isaw ay naging sigbin. Pero may sabi-sabi rin na ang iba ay naging amalanhig. Hindi ako sigurado ngayon kung ano ang pinaplano niya. Kung ganon, kailangan naming pigilan ang manananggal na yun at iligtas ang aming lolo. Masyadong malakas ang manananggal na yan dahil isa rin siyang babaylan. Kaya ang dapat natin gawin ay patunayan sa mga tao na siya ay isang manananggal upang siya mismo ang umalis sa lugar na ito. At paano po natin gagawin yan? Gagawa ko ng isang bisa na magpapakita ng kanyang anyo. Manang Abi, kailangan po namin ng bisa na yan ngayon. Ngayon? Hindi ko kakayanin. 2 araw pa bago ko mabuo ang bisa na ito. 2 araw pa? Hindi po pwede. Bakit hindi pwede? Kasi po, yung kompetisyon. Anong kompetisyon? Manang Abi, kailangan kasi naming mapatunayan na isa siyang manananggal bago ang beauty pageant. At bakit naman? Kasi... Kailangang umatras sa kompetisyon ng babaeng yon. Ano bang meron? Hindi ko maintindihan. Pwede naman sigurong pagkatapos na lang ng kompetisyon natin patunayan na isa siyang manananggal. Hindi po pwede. Ha? Bakit? Manang Abi, may paraan ba na magagawa niyo ang bisa bukas? Sige, susubukan ko. Pero baka may limitasyon ng bisa na magagawa ko. Baka hindi na inumin ang aking magagawa, kundi usok na lang. Usok? Mas madali yung gawin kesa sa inumin. Pero maipapakita pa rin ba naman na nanggal ang babaeng yun? Pero may mga limitasyon lang kung usok ang aking gagawin.
Okay lang po. Mag-iingat na lang po kami. Basta ang mahalaga, maipakita namin sa lahat na isa siyang manananggal bago ang kompetisyon. Matatapos ko siguro ang paggawa nito bukas ng 6:00 ng gabi. Sisi, 7:00 ba ang pageant bukas? Oo. Ako na lang ang kukuha ng visa bukas at ilalantad natin ang tunay niyang anyo bago pa magsimula ang pageant. Manang Abi, maraming salamat po talaga sa tulong niyo. Walang anuman. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit kayo nagmamadaling ilantad ang katotohanan? Paano? Nakasalalay kasi ang pangarap nitong pinsan ko na mapatunayan agad na manananggal ang babaeng yon. Parang ganun nga po, Manang Abi. Pagpasensyahan niyo na at kinukulit pa namin kayong mapabilis ang paggawa ng bisa. Kung ganon, hindi lang kaligtasan ng lahat ang nakasalalay dito. Pati na rin pala ang iyong pangarap. Opo, pangarap ko at pangarap ng aking namayapang ina. O siya, sige. Gagawin ko ang lahat para magawa ang bisa agad bukas. Maraming salamat po ulit, Manang Abi. Mabuti na lang at mabait si Manang Abi, Kabanong. At magagawa na niya ang bagay na makakapagpatunay na isang manananggal si Donalyn bago pa man magsimula ang kompetisyon. Kinabukasan, maaga kami gumising ni Mimi upang paghandaan ang kompetisyon ng gabing yon. Inihanda na namin ang aking mga susuotin, pati na rin ang mga gamit ni Mimi para mas lalong pagandahin pa ang aking itsura. 3:00 pa lang ng hapon ay nagsimula na kami sa pagpapaganda ng aking mukha. Lumapit naman sa amin si Lolo Will na nagtataka ang mukha. Ano bang meron ngayon at hindi nagtinda si Donalyn ng isaw? Lolo, adik ka na talaga niya sa isaw ni Donalyn, no? Para yatang ginayuma ka na ng babaeng manananggal na yun eh. Anong manananggal? Bakit? Napatunayan niyo na ba? Lolo Will, manood ka mamaya sa pageant ha? At sisiguraduhin naming mapapatunayang si Donalyn ay isang manananggal. Kasali ba si Donalyn sa pageant? Opo pero ako ang mananalo mamaya. Ay, ganun ba? Lolo Will, huwag mong kalimutan na kasali ang apo niyo sa pageant mamaya ha. Hindi namin alam kung sino ba talaga ang sinusuportahan mo eh. Si Donalyn ba at ang isaw niya o ang apo niyong napakaganda? Ay, siyempre, susuporta ako dun sa apo ko. Pero susuporta rin ako kay Donalyn. Lolo naman. Ay, siya. Ako na ang magluluto ng hapunan para naman makakain kayo ng maaga dahil may kompetisyon pala kayong sasalihan. Ay, thank you, Lolo. Ganyan na lolong gusto namin. Nasa likod na kami ng entablado at malapit ang magsimula ang patimpalak. Lahat ng mga kandidata para sa kompetisyon ay naroon na maliban na lamang kay Donalyn. Siya ang hinihintay ko at sabik na akong ipaalam sa lahat na isa siyang manananggal. 6:00 na ng gabi ay tumungo muna si Mimi kay Manang Abi para kunin ang bisa. Habang naghihintay kay Mimi at sa pagsisimula ng kompetisyon, dumating naman si Donalyn. Mas lalo nga itong naging maganda na animoy kandidata ng binibining Pilipinas. Kaming lahat sa may likuran ng entablado ay namangha sa kanyang kagandahang taglay nung gabing yon. Ngunit dito na magwawakas ang kanyang mga panlilinlang dahil patutunayan namin ni Mimi na isa siyang aswang, na isa siyang manananggal. Nagsimula na ang kompetisyon, ngunit hindi pa rin nakakabalik si Mimi. Lumabas na kaming lahat ng kandidata sa entablado at isa-isa nang nagpakilala sa aming sarili. Nang magpakilala si Donalyn sa harapan, ay napakalakas ng hiyawan ng mga nanunood. Pati nga ang aking Lolo Will ay napahiyaw rin. Ngunit nung ako na ang nagpakilala sa harapan, ay kakaunti lamang ang narinig kong hiyawan na parabang ako ang masamang babae sa lahat ng mga kandidata rito. Nasaktan ako at parang nawala ng pag-asa sa mga sandaling yon. Kapag nakikita ko si Donalyn na masaya at nakangiti, kumukulo naman ang aking dugo. Nasaan na ba si Mimi? Kailangan na naming maipakita sa lahat ang tunay na pagkatao ni Donalyn. Sisi! Heto na! Bakit ngayon ka lang? Nagsimula na ang pageant. Natagalan kasi si Manang Abi sa paggawa eh. Tumulong pa talaga ako sa ritual para matapos lang yan. Bote? Anong meron sa boteng ito?
Ang sabi ni Manang Abby, bubuksan mo raw ang bote na yan na malapit kay Donalyn. Maglalabas daw yan ng usok at kapag nalanghap niya ito ay hindi niya mapipigilan ng sarili at kusang maghiwalay ang kanyang katawan at lalabas ang tunay niyang pagkatao. O siya, sige. Magsisimula na ang question and answer ngayon. Sa paglabas niyo ulit ngayon, bagya kang lumapit sa kanya ha at buksan mo yung bote na yan. Oo. Ay, siya nga pala. Ang sabi ni Manang Abby na... Hala, tinatawag na kami, Sisi. Sige na ha, babalik na ako sa stage. May sinabi pa si Manang Abby tungkol dyan. Sandali. Ano nga ba yon? Isenyas mo na lang mamaya. Tinatawag na kami. Hindi ko na marinig ang mga sinasabi ni Mimi at nagmamadali na akong tumungo sa entablado kasama ang iba pang kandidata at daladala ko na ang bote na mula kay Manang Abby. Nasa harapan na kaming lahat at nasa magkabilang dulo kami ni Donalyn at kailangan kong makalapit sa kanya upang mabuksan na ang boteng hawak ko. Habang nagsasalita pa ang MC, hinay-hinay akong naglakad patungo sa kanya. Nakatingin ang ibang kandidata sa aking ginawa at ramdam ko ring ako ang tinitingnan ng lahat ng mga taong naroroon. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumalapit sa akin? Tama na ang ginagawa mong panlilinlang, Donalyn. Bumalik ka na nga doon, hindi pa tapos ang kompetisyon. Malalaman na ng lahat kung anong klasik ang nilalang. Nahihibang ka na ba? Tingnan mo nga pinapanood tayo ng mga tao. Nababaliw ka na, Jelay. Mas mabuti nga at pinapanood nila tayo para makita ng dalawa nilang mga mata ang tunay mong katauhan. Desperada ka na nga. Nakakahiya kang talunan ka. Ako? Talunan? Tingnan natin ngayon. Hindi ko binuksan ang boteng dala-dala kundi binasok ko ito sa harapan ni Donalyn. Lumabas nga ang usok mula rito. Ngunit hindi ko akalaing napakaraming usok pala ang nasa loob nito. Unti-unti nitong binalot ang buong entablado hanggang sa umabot din ito sa mga taong nanunood. Nagsigawan at nagtakbuhan ang ilan sa mga nanunood dahil sa napakakapal na usok. Maging ako'y wala akong makita dahil sa nakaharang na usok na yun. Bakit napakaraming usok ang lumabas sa boteng yun? Naramdaman ko na lang na parang may pumapagaspas na pakpak sa aking harapan. Hanggang sa nakita ko ng bahagya ang isang manananggal na nakakatakot ang itsura at nasa harapan ko na. Ito nga ang manananggal na nakita kong pumasok sa bahay ni Donalyn. Inggitera ka talaga! Totoo nga, lumabas na rin ang tunay mong anyo! Magsisisi ka sa iyong ginawa, Inggitera! Talunan! Desperada! Sisi Jelay! Nasaan ka? Sisi Mimi, nandito ako! Hindi kita makita eh. Wala akong makita. Nasa harapan ko si Donalyn at isa nga siyang manananggal. Hindi ba narinig ang sinisigaw ko sa iyo kanina? Ang sabi ko, nabahagya mo lang buksan ng bote na sakto lang na malanghap ito ni Donalyn. Ano? Bahagya lang? Oo, pero binasag mo ang bote. Yan ang napapala mo kasi Inggitera ka! Desperada at talunan! Kahit natatakot ako kay Donalyn Cabanong, mas nanaigang galit ko sa mga pinagsasasabi niya. Dumating ang mga bombero at gamit ang tubig na daladala, binomba nila ng tubig ang buong lugar at unti-unti nang nawala ang usok. Nawala rin sa aking harapan si Donalyn pati na rin ang kalahati niyang katawan. Nakita ako ni Mimi at agad niya akong niyakap. Nang mawala ang usok, ay nagmasid ako sa buong paligid. Marami pang mga tao ang naroon na kadalasan ay mga lalaki. Ngunit may kakaiba sa mga taong ito. Nakatayo lang sila, nakatunganga at parang wala sa kanilang mga sarili. Anong nangyayari? Hindi ko alam bakit naging ganyan sila. Si Lolo! Si Lolo! Pati si Lolo ay nakatunganga lang din! Halika, punta natin. Lolo Will! Ano nangyayari sa'yo? Lolo, sumagot ka. Lo! Bakit naging ganito? Bakit para yatang wala sila sa kanilang mga sarili at hindi gumagalaw? Ano nangyayari, Sisi? Nangyari to matapos ang malawakang usok na yun eh. Ang ibig sabihin, ang usok na yun ang dahilan? Hindi ko alam, Sisi. Kung ang usok nga ang dahilan, kung ganon, kasalanan ko to lahat.
Sisi, hindi mo kasalanan. Kasalanan ko to. Minadali natin si Manang Abi. Kung naghintay lang sana tayo ng 2 araw, hindi sana magiging ganito. Minadali natin ang lahat. Kasalanan ko to dahil sa kagustuhan kong manalo sa kompetisyon. Sandali, anong nangyayari? Bakit sila naglalakad? Lolo Will, saan kayo pupunta? Anong nangyayari? Wala nga sa kanilang isipan ng mga taong ito na kadalasan ay mga lalaki. Nag-iiyakan na ang mga kapamilya ng mga taong nawala sa isipan nang bigla silang maglakad sa may dulong kaliwa. Hindi sila nakikinig sa amin at kahit anong pigil namin ay hindi sila tumitigil sa paglalakad na parabang nasa ilalim sila ng isang hipnotismo. Sinundan namin ang mga taong ito hanggang sa tumigil silang lahat sa harapan ng bahay ni Donalyn. Nakatayo lang sila doon at nakatingin lang sa kanyang bahay. Kaming lahat ay hindi maipaliwanag kung ano nga ba ang nangyayari. Ngunit hinarap ako ng mga tao at sinabi nilang nakita nila akong binasag ang bote kung saan doon nagmula ang usok. Sinisisi nila ako sa mga nangyari at kagagawang ko raw ang lahat ng iyon. Nagpaliwanag ako sa kanila na nais ko lang patunayan na isang manananggal si Donalyn. Pero mas lamang ang kanilang galit kaya hindi na sila nakikinig sa akin. Minabuti na lamang namin ni Mimi na pumasok sa bahay kahit nag-aalala rin dahil sa sinapit ng aming Lolo Will. Kasalanan ko to, Sisi. Tama nga mga sinabi ni Donalyn. Na desperada ako. Na isa akong talunan. Sisi, wag mong isipin yan. Gusto ko lang naman maibigay kay Mama yung corona na inaasam din niya noon eh. Pero dahil dito, naging desperada ako at ito na nga ang resulta ng pagnanais kong manalo. Nadamay pa pati si Lolo Will. Sorry din, Sisi. Hindi ko kagad nasabi sa'yo yung bili ni Manang Abi na bagya lang ang pagbukas ng bote. Hindi. Naging gahaman ako. Kaya parang wala na akong naririnig pang iba kanina kundi mapatunayan na manananggal si Donalyn. Hindi ko na rin naiisip na may kapalit pala ang lahat ng ito. Paano natin maililigtas si Lolo Will? Kung titingnan natin, nagpunta ang lahat ng mga taong nahipnotismo sa bahay ni Donalyn. Oo nga no. Bakit kaya sa bahay niya sila pumunta? At napapansin ko rin sa mga taong naging ganun ay puro customer ni Donalyn. Ang mga taong yon ang pabalik-balik sa kanyang isaw, pati na si Lolo Will. Ibig mo bang sabihin ay si Donalyn ang may gawa sa mga taong yun? Correct! Wala kang kasalanan, Jelay. Hindi. Kasalanan ko pa rin. Mas mabuti pa'y puntahan natin bukas ng umaga si Manang Abi. Magpapatulong tayo sa kanya. O sige na, matulog na muna tayo. Lolo Will, kasalanan ko tong lahat. Ay nako, hindi makakatulong yung pagsisisi mo sa sarili mo, Sisi. Matulog na tayo at gagawa natin to ng paraan para mailigtas si Lolo Will at ang mga tao sa ating baryo. Kahit anong pilit kong isara ang aking mga mata, Kabanong, hindi ako makatulog nung gabing yon. Naiisip ko pa rin ang mga pangyayari. Kung hindi lang sana ako nagmadali, kung hindi lang sana ako naging desperada at kung hindi lang sana naging gahaman sa korona, hindi sana umabot sa ganito ang problema. Oras-oras akong sumisilip sa bahay ni Donalyn. Naroon pa rin ang mga taong wala sa ulirat. Nakatayo na parabang mga gwardya sa bahay ni Donalyn. At kasama nito ang aking Lolo Will. Sinubukan ko ulit matulog hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan, nagising kami ni Mimi sa sigaw ng aming mga kapitbahay. Galit na galit sila sa akin at pinagbababato ng itlog at kamatis ang bahay namin. Ako pa rin ang sinisisi nila sa mga pangyayari. Kaya minabuti na namin ni Mimi na magtungo kay Manang Abi upang bigyan solusyon ang mga pangyayaring ito. Sa likuran ng bahay kami lumabas ni Mimi upang hindi makita ng mga galit naming kapitbahay. Dumiretso kami sa kubo ni Manang Abi at nang makausap nga namin ito'y nadismaya siya sa mga nangyari. Bakit kasi hindi ka nakinig? Paumanhin po, Manang Abi. Nadala lang po ako ng aking emosyon kagabi at sa kagustuhan kong manalo. Tunay nga na ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mundong ito ang emosyon ng tao. Mas nakakatakot pa sa mga aswang at maligno.
Patawad po, Manang Abi. Wala na tayong magagawa pa. Nangyari na ito. Ang tanging gagawin na lang natin ay maibalik sa ulirata mga taong yon. Sa mga nangyari, napagtanto kong pinaplano ng manananggal na gawing alipin ang mga taong nakakain ng kanyang isaw. At ang nag-udyok na mapabilis ang pagiging alipin nila ay nang malanghap nila ang usok na ginawa ko. Kung ganun, ako talaga ang may kasalanan ng lahat. Hindi nakakatulong ang pagsisi mo sa iyong sarili, iha. Sorry po, hindi lang kinakaya ng konsensya ko. Kung ganon, dapat gagawin mo ang lahat para maibalik sa dati ang mga taong yon at kailangan nyo ring mapatay ang manananggal. Ano po? Papatay kami? Wala nang ibang paraan para maibalik ang mga taong yon sa kanilang sarili kundi patayin ang manananggal. Haharap kami sa isang tikbalang? At ang tanging makakapatay sa kanya ay ang punyal na gawa sa mutya ng saging na may basbas na mga anita. Punyal? As in, kutsilyo? At medyo mahirap kunin ang mutya ng saging na ito. Lumalabas lamang ito tuwing kabilugan ng buwan doon sa taniman ng saging na binabantayan ni Gaybin. Isang maalamat na tikbalang. Haharap kami sa isang tikbalang? Kaya mag-ingat kayo at medyo may pagkatuso ang tikbalang na ito. Sa susunod na araw ay kabilugan na ng buwan. Siguraduhin niyong makukuha ang mutya ng saging sa araw na yon. Sisi, parang busy yata ako sa mga susunod na mga araw. Sisi, samahan mo ko. Mas importante ang gagawin natin ito kaysa dyan sa mga lakad mo. Sisi, harap tayo sa tikbalang eh. Naalala mo ba yung kwento ni Lolo Will tungkol sa mga tikbalang? Nakakatakot. Sisi naman, tulungan mo ko. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Tulungan mo ko mailigtas ang ating lolo. Manang Abi, pwede bang kayo na lang ang kumuha ng mutya na yon? Magbabayad na lang kami ng malaki. Nahihibang ka na ba? Hindi mo nakikita ang bulag ako? Paano ko yun makukuha hindi ako makakita? Ay, sorry po. Sabi ko nga kami ang kukuha eh. Sana gwapo at macho yung tikbalang para hindi ako matakot. Kapag nakuha niyo na ang mutya ng saging na ito, bumalik kaagad kayo sa akin upang maging punyal ito at tatawagin ko ang mga anito para mabasbasan nila at maging mabisa ito laban sa mga manananggal. Sige po, Manang Abi. Gagawin namin yan. Lumipas ang araw, nakatayo pa rin si Lolo Will sa harapan ng bahay ni Donalyn kasama ang iba pang mga kapitbahay namin na parabang nasa ilalim ng hipnotismo ni Donalyn. Hindi na lumalabas at hindi pa rin nagpapakita si Donalyn simula nung gabing yon. Siguro'y napagtanto din ng mga tao na may kakaiba rin sa babaeng yon kaya siya na naman ang ginagambala ng mga reklamo ng mga ito. Pero hindi pa rin ako nagpapakita sa kanila at baka ako na naman ang mapagbuntungan nila ng galit. Dumating ang araw ng kabilugan ng buwan. Naganda na kami ni Mimi upang puntahan ng saging na ito na naglalabas ng mutya na binabantayan ng isang maalamat na tikbalang na si Gaybin. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, dumiretso na kami sa taniman ng mga saging na nasa tuktok ng isang burol kung saan may isang puno raw ng saging na kumikislap kapag nasisinaga ng buwan. Pagdating namin sa paanan ng burol, lumabas ang napakalaki at napakaliwanag na buwan. Namangha kami sa laki ng buwan na ito hanggang sa napansin nga namin sa ibabaw ng burol ay kumikislap ang isang puno ng saging. Dali-dali kaming umakyat ni Mimi at nilapitan ito. Ang ganda naman ng puno na ito. Kumikislap na parang diamante. Oo nga, ngayon lang ako nakakita nito. Akala ko sa mga libro at pelikula lang ang mga ganitong bagay. Napakaganda. Gusto ko siyang gawing palamuti sa bahay oh. O hindi kaya sa mga kandidata sa pageant. Bagay itong disenyo sa evening gown eh. Tumigil ka nga, Sisi. Sagradong bagay ito ng mga engkanto. Ay, sandali lang Sisi. Narinig mo ba yung narinig ko? Para yatang may paparating. Tingnan mo Sisi, unti-unting bumubuka ang halaman ng saging na ito. Sa tingin ko lalabas na ang mutya ng saging, pero may papalapit na tunog na para yatang tumatakbo.
Sa tingin ko, ito ang tikbalang na nagbabantay sa taniman ng saging. Hanggang sa bumulaga sa aming harapan ang isang nilalang na ang ulo nito'y sa kabayo, samantalang ang kalahating katawan naman ay sa tao. Pero ang mga paa at kamay nito'y kawangis din ng isang kabayo. Nakakatakot tingnan ng nilalang na ito na sa kanyang itsura ay manginginig ang iyong mga tuhod. Hinarap kami ng tikbalang na to na umuusok pa ang ilong. Nakayakap na sa akin si Mimi sa takot. Samantalang ako naman ay nilakasan ko ang aking loob para kausapin ng tikbalang na ito kahit nakakaramdam din ng matinding takot. Ano ang inyong pakay? Sisi, uwi na tayo. Ayaw ko na rito. Bakit kayo naririto? Gusto niyong makuha ang mutya ng saging? Magandang gabi po, Ginoong Tikbalang. May pangalan ako. Tawagin niyo kong Gaybin. Magandang gabi ho, Ginoong Gaybin. Anong pakay niyo dito sa taniman ng aking saging? Nabanggit niyo na po kung ano ang kailangan namin. At yun nga ay ang mutya ng saging. Huwag kayong mag-alala. Madali lang naman akong kausap at ibibigay ko kagad sa inyo ang mutya ng saging. Talaga po, Ginoong Tikbalang, Ginoong Gaybin? Oo naman. Ngunit, kailangan niyong masagot ang 3 bugtong na ibibigay ko sa inyo. At paano kapag hindi namin masagot ang 3 bugtong, Ginoo? Siyempre, hindi niyo makukuha ang mutya ng saging at ililibing ko kayo ng buhay sa lupaing ito upang gawing pataba sa lupa para sa aking mga saging. Ibig niyo pong sabihin, mamamatay kami kung hindi namin masasagot ang inyong bugtong? Tama ka! Kabayaran niya sa inyong panghihimasok at pagdidistorbo sa akin. Sisi, kaya ba nating sagutin yon? Sige ho, Ginoong Gaybin. Sasagutin namin ang inyong mga bugtong. Sisi! Relax ka lang, Sisi. Magtatagumpay tayo. Ano? Handa na ba kayo sa bugtong? Ibigay mo na. Para sa una niyong bugtong, walang pintura, walang ginto. Ngunit sa tingin ay kumikislap ito. Hindi sa muka, kundi sa gawa. Anong ganda ang nadarama? Salamin! Magaling ka. Tama ka. Ang galing mo, Sisi! Hindi ko yun naisip pa. 2 bugtong na lang. Sige, para sa inyong ikalawang bugtong. Kay liwanag ng ngiti, tila araw sa umaga. Ngunit sandaling dumampi, puso'y nadadala. Hindi kayamanang hawak ng kamay. Anong ganda ang di nagwawalay? Saging! Magaling ka nga! Wow! Ang galing mo, Sisi! Kung ganon, 1 bugtong na lang ang natitira. Ibigay mo na, Ginoong Gaybin. Bago ko ibigay sa iyo ang huling bugtong, may tanong lang ako sa inyo. Ano yun? Sa tono ng iyong pagsagot, nakikita kong desperada kang makuha ang mutya ng saging. Bakit? Ano ang iyong dahilan? Desperada talaga ako. Kung noon, desperada ako makuha ang korona. Ngayon, desperado na ako itama ang aking pagkakamali at iligtas sa mga taong nadamay sa aking mga ginawa. Lalong-lalo na ang aming Lolo Will. Ganun ba? Kung ganun, may pinaghuhugutan ka sa iyong mga pakay. Ganun ako kadesperada ngayon. Kaya naman, ibigay mo na ang iyong huling bugtong. Sige, makinig ka. Ito na ang ikatlong bugtong. Pangarap ng ina, kailan maaabot? Kung sumuko ka na, saan pa susubok? Ha? Corona! Mali! Maling-mali ang iyong sagot! Sisi Jelay, paano na to? Mamamatay na ba tayo? Ano? Handa na ba kayong ialay ang inyong buhay para maging pataba sa aking mga pananim na saging? Sisi, ayaw ko pang mamatay. Marami pa akong pangarap sa buhay at saka hindi pa ako nakakapag-boyfriend.
Oo, Ginoong Gavin. Handa na kaming malibing ng buhay para maging pataba sa iyong mga pananim. Sisi, ano ba pinagsasasabi mo dyan? Gusto kita. Gusto ko ang iyong mga salita. Dahil dyan, palulusutin ko kayong dalawa at ibibigay ko sa inyo ang mutya ng saging. Totoo ba? At saka, gusto kong may pinaghuhugutan ka mula sa iyong damdamin na mga rason kung bakit kinakailangan mo ang mutya. Karapat dapat kang gawaran ng mutyang ito. Kung ganon, hindi na kami magiging pataba sa saging. Bakit? Gusto mo? Pwedeng ikaw na lang mag-isa ang gawin kong pataba. Ay, ito naman, hindi na mabiro. Joke lang. Maraming salamat, Ginoong Gavin na. Ikaw ang pinakamabait at pinakagwapong tikbalang na nakita ko. Hoy, wag mo kong binobola ha. Kundi babawin ko lahat ng mga sinabi ko. Ay, sorry. Joke lang yon. Manahimik ka na lang dyan, Sisi. Mga ilang minuto na lang at lalabas na ang mutya ng saging. Hintayin nyo na lang at kunin. At ako'y aalis na at mag-iikot-ikot pa ako sa aking taniman. Sige ho, Ginoong Gavin. Maraming salamat po ulit. Utang namin sa iyo ang lahat. Ay, mabuti na lang, Sisi, at nagtagumpay tayo. Kinabahan ako dun sa huli niyang bugtong. Sa tingin ko, parang nababasa niya ang mga ninanais ko. Pero para yata akong naguluhan kanina sa bugtong ah. Sa mga tanong niya para yatang ang lalayo ng mga sagot mo. Walang tama at mali sa mga sagot sa bugtong ng tikbalang. Hinuhusgahan niya lang ito kung paano ka sumagot. Kaya naging mabilis at determinado ko sa aking pagsagot kahit na mali-mali yun. Pero nakapasa naman agad sa kanya. Maliban na nga lang dun sa huling bugtong, may sinabi kasi siya tungkol sa pangarap ng isang ina. Teka. Hindi kita maintindihan. Paano mo naman nalamang walang tama at walang mali sa kanya mga bugtong? Naaalala mo ba ang kwento ni Lolo Will tungkol sa kaibigan niyang tikbalang noon? Na kapag seryoso ka sa iyong mga sinasabi, naniniwala ito agad sa iyo. Oo nga no. Ngayon ko lang naalala. Ang tumatak sa mga kwento niya sa akin nakakatakot ang mga tikbalang Nakakatakot nga. Kaya nga kinausap daw ito ni Lolo Will ng seryoso at determinado. Kaya naging kaibigan niya ito. Akala ko gawa-gawa niya lang yan nung bata pa tayo para matakot tayong gumala sa gabi. Teka lang, ayan na yata yung mutya ng saging. Unti-unti nang lumalabas. Mula sa puno ng saging na bumuka, lumabas ang isang malaking mutya na animoy isang kristal na nagliliwanag at kumikinang. Hinay-hinay akong lumapit sa mutyang ito at nang hawakan ko ang mutya ay nakaramdam ako ng init mula rito. Isang init na parabang ikaw ay nakaramdam ng kapayapaan sa gabi na parang hinihilom ang sugat ng iyong puso. Nang makuha namin ang mutya, ay dumiretso na kami sa kubo ni Manang Abi. Nakangisi siya habang inahawakan ng mutya na ito at sinabing gagawin niya itong punyal at pababasbasan din ito sa mga anito at magagawa niya itong lahat sa loob ng 5 araw. Hindi na ako nagreklamo sa mahabang panahon ng paggawa niya ng punyal na ito. Baka mangyari ulit ang isa pang pagkakamali. Lumipas ang mga araw. Ganun pa rin ang mga taong ito na parang nasa ilalim ng hipnotismo ni Donalyn. Nagsidatingan na ang mga pulis para sa investigasyon. Pinilit din nilang pasukin ang bahay ni Donalyn ngunit hindi nila ito matagpuan. Pero alam ko sa sarili kong nandyan lang si Donalyn sa loob. Isa rin siyang babaylan kaya ginagamit siguro niya ang kanyang kapangyarihan upang hindi makita ng mga pulis. Tinanong din ako ng mga pulis na to tungkol sa usok na pinakawalan ko nung gabi ng kompetisyon at isinalaysay ko ang mga totoong nangyari. Hindi ko alam kung naniwala ba sila sa aking salaysay. Ngunit ang sabi lang nila ay babalikan nila ako para sa iba pang detalye. Ika-4 na araw na ang lumipas at bukas matatapos na ni Manang Abi ang punyal na gagamitin upang mapatay namin ang manananggal na si Donalyn. Ngunit nung gabing yun, isang pangyayari ang hindi namin inaasahan. Sisi Jelay, gumising ka! Sisi, gising! Bakit? Anong problema?
Tingnan mo si Lolo Will, oh. Tingnan mo sa labas. Bakit? Ano nangyari sa kanila? Dali, tingnan mo. Bakit naglalakad sila? Saan sila pupunta? Tingnan mo sa itaas. May sinusundan sila. Ang manananggal! Si Donalyn, saan niya dadali ng mga tao, pati na si Lolo Will? Tingnan mo rin. Dala-dala nila ang kalahating katawan ni Donalyn. Masama ito. Siguradong tataka si Donalyn kasama ang mga nabiktima niya. Kasama rin si Lolo Will. Halika na! Puntahan na natin agad si Manang Abby bago pa man sila makalayo. Pero baka hindi pa tapos ang punyal na ginagawa niya eh. Kung hindi tayo magmamadali, paniguradong hindi na natin makikita ulit si Lolo Will. Nagmadali kaming tumungo sa kubo ni Manang Abby. Sakay ng motor, mabilis na pinandar ito ni Mimi. Ang kalaban namin ngayon ay oras. Kung mahuli kami, baka hindi na namin makitang muli ang aming Lolo Will. Nakarating na kami sa kubo ni Manang Abby. Hindi man namin gusto na disturbohin siya, ngunit kinakailangan. Nakabukas ang kanyang pintuan at napatigil kami sa aming nakita. Lumulutang sa harapan ni Manang Abby ang isang punyal na kumikinang habang siya ay nakapikit at may binubulong sa hangin. Ilang sandali pa'y idinilat ni Manang Abby ang kanyang mga mata. Naglabas ito ng liwanag at tumama ito sa kumikinang na punyal. Nawala ang mga liwanag sa mata ni Manang Abby at nababalutan na ng liwanag na iyon ng punyal. Ilang sandali pa'y nawala ang liwanag at nailantad ang punyal at naglalabas ito ng mga kislap ng kuryente na parabang maliliit na kidlat sa kalangitan. Hinawakan ito ni Manang Abby at tumarap sa amin. Natapos na rin ang punyal na gawa mula sa mutya ng saging na binasbasan ng mga anito. Maraming salamat, Manang Abby. Tamang-tama po at kinakailangan na naming mapuksa ang manananggal. Bakit? Ganito ba kaimportanteng mapuksa agad ang manananggal at oras na ng gabi nagtungo pa rin kayo sa akin? Ang mga taong nasa hipnotismo ng manananggal ay nakasunod na sa kanya. Sa tingin namin ay tumataka si Donalyn kasama ang mga taong ginawa niyang alipin. Kailangan namin silang mailigtas agad, pati na ang aming lolo. Kung ganon, wag na kayo mag-aksaya pa ng oras. Kunin niyo na ang punyal na ito. Hindi ba kami makukuryente dyan? Parang nakakatakot naman hawakan yan at may lumalabas na kuryente. Tanging masasamang elemento lamang katulad ng manananggal ang matatablan ng kuryenteng yan. Mag-ingat ka. Baka makuryente ka. Ay, Manang Abby naman. Hindi naman ako masamang elemento eh. Isaksak niyo ang punyal na ito sa kahit na anong parte ng katawan ng manananggal. Mas maigi kung dun sa kalahati niya katawan niyo ito isasaksak dahil hindi naman yon gumagalaw. Kapag naisaksak niyo ito makukuryente ang dalawang hating katawan ng manananggal at masusunog ito sa lakas ng boltahe. Sige po, Manang Abby. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala. Susuklian namin lahat ang ginawa niyong tulong. Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Sige na, humayon na kayo at makalayo na ang manananggal na yon. Matapos naming makuha ang punyal, agad kaming dumiretso kung saan patungo ang manananggal na si Donalyn. Nakalayo-layo na nga ang kanilang nilakad hanggang sa naabutan namin sila na binabaybay ang burol na nakatanim ang maraming saging. Ito ang burol na pinakuhaan namin ng mutya. Huminto kami ni Mimi dahil hindi na makaangat ang dala naming motor. Kaya inakyat namin ang burol at kahit hinihingal, binilisan pa rin namin ang pag-akya upang maabutan lamang ang mga ito. Patago kaming nakasunod sa mga taong ito upang hindi makita ni Donalyn. Kasakasama nila ang aming Lolo Will at katabi pa nito ang isang lalaking karga-karga ang kalahating katawan ni Donalyn. Sisi, paano natin maisasaksak ang punyal na yan sa kalahating katawan ni Donalyn? Baka sugurin tayo ng mga taong yan. Kailangan nating maging mabilis. Paano? Nasa baba ang motor eh. Hindi lang sa takbo kundi sa lahat ng kilos. Kailangan natin maging mabilis. Paano nga? Wala naman tayong superpowers. Tama. Si Gavin. Di ba nandito siya sa burol na to? Ang tikbalang na nagbabantay ng taniman ng saging? Oo nga. Mabilis tumakbo yun at mabilis din kong kumilos. Balikan natin yung saging na kumikinang. Dali-dali kaming bumalik sa lugar kung saan kinuha namin ang mutya ng saging.
Hindi na kumikinang ang saging na ito at napapansin din naming unti-unti na itong nalalanta. Tinawag namin ang pangalan ni Gaybin, ang tikbalang na bantay ng taniman na to. Kahit hindi kami sigurado kung nandito ba siya o magpapakita siya sa amin, tinatawag lang namin ng tinatawag ang kanyang pangalan. Hanggang ilang sandali ang lumipas, nagpakita siya sa amin. Kayo na naman! Nakuha na ninyo ang inyong pakay na mutya ng saging Ano ba bang inyong ninanais? Ang aming lolo ay kinukuha na ng manananggal para gawin niyang alagad. At ngayon, kailangan namin ng iyong bilis at liksi upang mailigtas siya. At ano? Sa tingin nyo ba'y papayag na lang ako sa mga gusto nyong mangyari? Ikaw na lang ang aming tanging pag-asa. Kung hindi mo kami tutulungan, siguradong mawawala na si lolo sa amin ng tuluyan. Ginambala nyo ako at tapos hihingi kayo ng tulong sa akin? Abay, para naman yatang niloloko nyo ako. Ginoong Gaybin, bigyan mo ako ng pinakamahirap na bugtong. Isang bugtong na sino man ay wala pang nakakasagot. Kung mali ang aking sagot, gawin mo akong pataba sa lupa para sa iyong mga saging. At kung tama ako, kailangan mo kaming tulungan. Ha? Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Sisi Mimi, anong ginagawa mo? Kaya ko to, Sisi. Manood ka lang. Aba, gusto ko yung tapang mo Sige, ibibigay ko sa iyo ang pinakamahirap na bugtong. Tingnan natin kung hindi ka magsisi sa iyong desisyon. Sige, ibigay mo na. Ito na ang iyong bugtong. May saging sa ulo ko. Hindi prutas, hindi din balat. Kapag umulan at tumangin, siya ang sumasalo sa lahat. Payong! Payong ang sagot! Klarong-klaro! Napakabilis mo! Kung ganun, tama ako? Kasi, tama naman talaga ako. Nanalo kayo, kaya maaari nyo na akong gamitin ngayon. Sisi, ang galing mo! Siyempre, nakuha ko yung teknik mula sa iyo, no? Dapat maging determinado lang dahil walang tama, wala ring mali. Pero hanggang 20 minuto lang ako kasi hindi ko maaaring iwanan ang aking taniman. Kapag nawala ko rito, ay baka nakawin ang mga bunga nito ng mga masasamang tao. Maraming salamat, Ginoong Gaybin. Sisiguraduhin naming mapapatay na namin ang manananggal sa loob ng 20 minuto. Kung ganon, tayo na! Nag-iba ng itsura si Gaybin at naging ganap siyang kabayo. Isang kulay abong kabayo. Sumakay kami sa kanyang likuran at napakabilis niyang tumakbo na wala pang 1 minuto ay naabutan na namin sina Donalyn at ang kanyang mga ginawang tauhan na nakasunod lang sa kanya. Binilisan pa ni Gaybin ang takbo at tuminto kami sa harapan ng kanilang hanay at sa harapan din ni Donalyn. Donalyn! Jelay, anong ginagawa mo rito? Hindi ka magtatagumpay sa iyong mga balak. Ibalik mo ang mga tao sa aming baryo at ibalik mo rin ang aming lolo. Hindi ko sila ibabalik. Kailangan ko sila upang mabuhay muli ang aking lola. Lola? Kailangan ko ng maraming kaluluwa upang mabuhay siyang muli. Siya ang dakilang babayla na nagbibigay kapangyarihan sa aming mga aswang. At ikaw na desperada ay hindi makakapigil sa akin. Ibalik mo ang Lolo Will namin! Kayo ang sumira sa mga plano ko. Kung hindi mo lang sana pinalabas ang usok na yon, hindi magkakaganito ang lahat. Kung hindi dahil sa kasakiman mo sa corona. Ang dami mong satsat! Pwes, kung hindi mo na gustong magsalita, babawian na lang kita ng buhay. Mga alagad, suguri na mga walang kwentang nilalang na yan! Biglang naging agresibo ang mga taong nasa ilalim ng hipnotismo ni Donalyn. Nanlilisik ang kanilang mga mata at mabilis na tumakbo patungo sa amin. Naiilaga naman ni Gaybin ang mga ito at agad kong iniutos sa kanya na dumiretso kami sa lalaking karga-karga ang kalahating katawan ni Donalyn. Nang maabutan namin ang lalaking yon, agad kaming bumaba ni Mimi. Sinipa naman ni Gaybin ang lalaking yon at tumilapon sa gilid. Hinawakan ni Mimi ang kalahating katawan ni Donalyn na kitang-kita ang kanyang mga gumagalaw pang laman loob. Wakasan na natin to! Sandali! Tapos na ang inyong oras. Kinakailangan ko nang bumalik sa aking taniman. Hindi ba pwedeng mag-extend? Baka kailangan pa namin ng tulong mo eh.
Ang usapan ay usapan. Alis na ako! Hindi na nagpapigil pa si Gavin at mabilis itong tumakbo papalayo. Kaming dalawa na lamang ni Mimi ang naroon at hinay-hinay namang lumapit ang mga taong sumusunod kay Donalyn. Lumipad papalapit sa amin si Donalyn kaya agad kong kinuha ang punyal na gawa sa mutya ng saging na naglalabas pa ng maliliit na kuryente. Tiningnan ko ng masama si Donalyn at sa wakas malapit na ring magtapos ang bangungot na ito. Ngunit nang akma ko ng isasaksak ang punyal na ito sa kanyang kalahating katawan ay nagulat ako nang bigla na lamang niya akong dinampot at lumipad sa itaas. Sisi! Bitiwan mo ako, Donalyn! Sa tingin nyo, ganun lang kasimple ang lahat? Hindi nyo ako basta-basta mapapatay! Hindi ka magtatagumpay sa mga plano mo, Donalyn! Ibalik mo na ang mga tao sa aming baryo! Ibalik mo ang aming lolo! Donalyn! Bitiwan mo ang sisi ko! Kung hindi, susunugin ko ang kalahating katawan mo! Mas mauuna ko pang malapa si Jelay kesa sa pagsunog sa kalahati ng katawan ko. At gusto niyo talagang bitawan ko siya? Sige, bibitawan ko si Jelay at nang bumagsak siya sa lupa at mamatay. Donalyn! Itigil mo na to! Kahit na nagpupumiglas ako'y napakalakas ng kapit ni Donalyn sa akin at hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Tiningnan ko ang daladala kong punyal na kumikidlat at tumingin din ako sa ibaba kung nasa naroon si Mimi na nasa gilid ng kalahating katawan ni Donalyn. Napapikit ako at nag-isip. Wala nang iba pang paraan. Idinilat ko ang aking mga mata at agad na itinapon ang punyal kay Mimi. Sisi! Isaksak mo ang punyal na yan sa katawan ni Donalyn! Sisi! Sige, gawin mo at kung mamamatay ako, mamamatay rin si Jelay. Lilipad ako ng mas mataas pa at sa pagbagsak niya, mababali lahat ng buto sa katawan niya. Sisi! Masyadong napakataas na ni Donalyn! Kapag isinaksak ko ito sa kanyang katawan, paano ka? Huwag mo ko intindihin! Ang mahalaga ngayon, maibalik ang mga taga-baryo sa kanilang pamilya at mailigtas natin si Lolo Will! Sisi! Gawin mo na! Saksakin mo na ang demonyong manananggal na yan! Patawarin mo ako, Sisi! Hindi! Hindi! Ipinikit ni Mimi ang kanyang mga mata at tuluyan na ngang isinaksak ang nangunguryente. At tuluyan na ngang isinaksak ang nangunguryenteng punyal sa kalahating katawan ni Donalyn. Mabilis namang lumipad pa itaas si Donalyn at gusto niyang madamay ako sa kanyang pagkamatay. Ramdam ko na ang takot dahil sa taas ng aming nilipad. Tumingin ako sa ibaba at may nakikita akong nasusunog. Yun na yata ang kalahating katawan ni Donalyn. May lumalabas na rin ng mga kuryente sa pakpak at maging sa mga kamay at katawan ni Donalyn at sumisigaw na siya na parabang magmamakaawa. Ngunit mas tinaasan pa niya ang paglipad at kapag bumagsak ako mula rito'y tiyak ang aking kamatayan. Hanggang sa nasunog na ng buo si Donalyn. Napapikit na lamang ako sa takot at nang mabitiwan niya ako'y nawalan ako ng malay at hindi ko na alam ang sumunod na mga nangyari. Ito na ba ang aking katapusan? Sa ganitong paraan ba ako mamamatay? Mukhang dito na lang yata ang buhay ko. Nabigo ko ang aking ina na makuha ang korona ngayong taon at mabibigo ko rin siya habang buhay dahil hanggang dito na lang din ako. Paalam, Sisi. Paalam, Lolo. 1, 2, 3. Ibinuka ko ang aking mga mata at ako'y nasa aking kama. Anong nangyari? Nasa langit na ba ako? Napatayo ko at napakasakit ng aking ulo. Biglang kumalam ang aking tiyan at tila'y nagugutom yata ako. Tiningnan ko ang aking mga kamay at paa. Kumpleto naman lahat. Ang muling naaalala ko ay nasusunog si Donalyn habang kami ay lumilipad sa himpapawid. Kung nandito ako sa kwarto, ibig sabihin buhay ako. Pumasok naman agad sa loob si Mimi kasama ang aking Lolo Will. Sisi! Sa wakas, nagising ka na! Ilang araw ka ring tulog! Jelay, apa ka? Gising ka na. Salamat naman sa Diyos. Lolo Will, okay na po ba kayo? Ano po nangyari? Akala ko namatay na ako.
Sisi, nailigtas ka. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari basta kitang-kita kong pagbagsak mo sa lupa eh. Napakataas noon at umiyak na nga ako. Akala ko hindi ka na mabubuhay eh. Oo, yan ang huli kong natatandaan. At ano ang sunod na nangyari? Malayo sa kinatatayuan ko yung pinagbagsakan mo. Nang masunog ang manananggal na si Donalyn, bumalik sa kanilang mga sarili ang mga taong nahipnotismo niya. Pero pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang isang puting kabayo at sakay-sakay kanya. Akala ko nga bangkay mo na yun eh. Pero nang tingnan namin humihinga ka pa at natutulog lang. Yun ang nangyari. Iniligtas ka ng isang puting kabayo. Si Ginoong Gabin ba yun? Hindi naman puti si Ginoong Gabin eh. Ang puting kabayo na yon ay ang naikwento ko sa inyong kaibigan ko. Puting-puti ang tikbalang na yon at sigurado kong siya ang nagligtas sa iyo. Bakit kaya niya ako iniligtas? At saan natin siya mahahanap at nang makapagpasalamat ako? Mabait at tikbalang yon at lagi yung tumutulong sa mga nangangailangan. Para sa kanya, lahat ng mga nangangailangan ng tulong ay sumusunod sa tamang daloy ng buhay. Kaya naman ito'y kanyang inililigtas. Yon ang prinsipyo niya. Ganun ba, Lolo? At tuluyan na ba naglaho si Donalyn? Simula ngayon, hinding-hindi na ako kakain ng isaw. Promise mo yan ha. Baka kapag may magandang babae na naman na magbebenta ng mga ganyang pagkain bibili ka kagad. Nagtanda na ako. Hindi na ako kakain yan. Ano na pala ang nangyari sa mga taong nakakain sa isaw ni Donalyn? Gusto mong malaman? Halika sa labas. May mga naghihintay sa'yo. Anong naghihintay? Lumabas kami sa bahay at napaiyak ako nang sinalubong ako ng mga taga-baryo ng saya at tuwa. May dala-dala pa silang mga pagkain at mga bulaklak na ibinigay sa akin. Ang mga taga-baryo ay nagpapasalamat sa aking ginawa. Handa raw ako magsakripisyo alang-alang sa aking mga kababayan. Humingi rin sila ng tawad dahil sinisi nila ako sa mga nangyari at hindi raw sila naniwala agad sa aking mga sinabi. Napaksaya ko nang makita silang ligtas at nagingitian sa isa't isa. Dahil dito, niyakap ko si Mimi at ang aking lolo Will. Sa wakas, ligtas na ang buong baryo at ligtas na rin ang aking pamilya laban sa mga panganib na dulot ng mga masasamang elemento. Hanggang may isang lalaki na nagdala ng isang sash na may nakasulat, "Bayani ng Baryo." May isang lalaki rin na nagdala ng korona at kinoronahan ako bilang isang bayani. Tuwang-tuwa ko sa kanilang ginawa. Hindi ko napigilang mapaluha, Kabanong. Hindi ko man nakamit ang titulong bagong reyna ng aming baryo, ngunit nakakamit ko naman ang titulong bayani ng aming baryo. Naging maayos muli ang aming baryo. Bumalik agad ang sigla ng lugar namin. Nagdaan ng isang taon, halos malimutan na rin ng mga tao ang minsay dilim na bumalot sa buong baryo. Hanggang idinaos na muli ang kompetisyon ng pagandahan. Hindi na sana ako sasali dahil kontento na ako sa titulong bayani ng baryo. Ngunit pinilit nila ako. At sa 5 beses kong pagsali, nakoronahan na ako bilang bagong reyna ng aming baryo. Sa wakas, nakamit ko rin ang pangarap ng aking namayapang ina. Sa palagay ko, Kabanong, ang bagay na nagpanalo sa akin ay ang aking sagot sa ginanap na kompetisyon para sa tanong na, para sa akin, ano raw ang kahalagahan ng pagkamit ng korona at ang paghirang bilang bagong reyna ng aming baryo? At ang aking sagot ay, Kung para sa iba, ang korona sa kompetisyong ito ay para lamang magkaroon ka ng maipagmamalaking karangalan. Para sa akin, ito ay hindi lamang isang parangal. Ito ay isang simbolo. Simbolo ito ng isang babaeng matapang. Hindi lamang matapang sa pagharap sa mga problema o kahit ano pang dilim ng mundo, kundi matapang ding harapin ang mga pagkakamali sa buhay. Lahat ng tao ay hindi perpekto. Pero ang mahalaga, marunong tayong bumangon, matutong magpatawad at magpatuloy kahit ilang beses tayong madapa. Ang pagiging reyna ng ating baryo ay hindi nasusukat sa korona, kundi sa kababaang loob, kabutihan ng puso at kakayahang tanggapin ang sariling pagkakamali. Maraming salamat at magandang gabi.
Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Muli, ako po'y nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa kwento natin ngayong araw na to ha. Sana po'y nagustuhan nyo. Pero kung nabitin po uli kayo sa ating kwento, ay iimbitahan ko na naman kayo sa ating iba pang mga channel. Katulad po ng mga kwento ni Kabanong. Doon po, syempre, meron pong music and effects doon. Eh kung bitin na naman uli kayo doon, abay puntahan nyo naman po ang ating bagong-bagong channel, ang Kabanong version 2.0, kung saan may mga images na po doon na gumagalaw, so pwede nyo na po itong panoorin. At syempre, meron rin po itong music and effects. Kaya kung may ginagawa kayo, may tinatrabaho kayo, pwede namang makinig na lang muna kayo. Or pwedeng pareho nyo namang gawin kung wala po kayong ginagawa, di ba? Mas maganda. So, syempre, huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa mga channel na yon, lalong-lalo na po dun sa bagong-bago nating channel na Kabanong version 2.0. Sana maging isa kayo dun sa first 100,000 subscribers ng channel na ito. And huwag nyo rin pong kalimutan na mag-iwan ng comment at mag-like. At para hindi na kayo mahirapan na hanapin ang mga channel na yon, ilalagay po namin sa description o sa pin comment ang mga link ng mga channel na ito. Hanggang sa mga susunod na kwento, wakas!